Isa pong mapagpalang araw po sa atin lahat, sa ating mga kapatid dyan na nakapakinig ngayon at nakapanood ng programang ito na kung saan po ang layunin ay ipahayag po ang salita ng Diyos mula sa isang pusong may karanasan, na isang pusong pagmamahal at pagliligtas sa napakaraming kaluluwa. Muli, minsan pa, ako inyong kapatid si Christopher Padua mula sa Shalom Outreach Ministries International na nandito ngayon naglilingkod sa Saudi Arabia. Ating pong pag-uusapan po ngayong hapon pong ito ay patungkol sa paano naging impact ang buhay ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng napakaraming tao sa kasalukuyan. Bago po natin umpisahan ang programang ito, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po Diyos sa araw na ito. Binigyan mo po aming pagkakataon na magkatipon-tipon at muling magkasama-sama at makagkaroon ng palakasan at makapakinig na kapahayagan galing sa iyo. Hayaan mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalawalhatian, ang siyang lumukob sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal na nagbago ng aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, maikli lamang po ang programang ito. Kaya ibig ko pong tayo po ay magpatuloy na makinig ng maayos at matama. Alam niyo po, sa isang kasulatan sa Biblia na atin pong matatagpuan sa John chapter 3, ang sabi po rito sa John chapter 3 verse 1 hanggang 2. Ang sabi po rito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou dost, except God be with him. Kung titignan po natin, ang sabi po rin sa verse 1 ng Kabanata 3 ng John, ang sabi po rito, meron daw po isang pangalang Nicodemus na ruler daw po ng mga Hudyo. Bakit kaya ang ruler ng isang Hudyo ay lumapit sa Panginoong Hesus? Simple lamang po, ang buhay po ng Panginoong Hesus sa mga panahon at pagkakataong yun ay impact. Siya po ay nagbigay ng isang magandang halimbawa sa buhay ng napakaraming tao. Nagbigay ng isang magandang example sa buhay ng napakaraming tao. Pero bagamat alam po natin ang buhay po ng tao ay hindi ganun napakadali. Ito po yung napakaraming pagdaraanan, napakaraming kailangang malagpasan. Pero sa buhay po ng Panginoong Hesus, siya po ay naging magandang ehemplo ng kanyang kapanahunan. Tignan po natin ang mga bagay na ginawa po ng Panginoong Hesus. No? Ang sabi po rito ay hindi lamang po siya gumawa ng maraming himala. Hindi lamang po siya gumawa ng maraming tanda. Siya po ay nagpadilat ng bulag, nakapagsalita ng pipi, nagbuhay ng patay, ang nagpakain ng libo-libong tao. At si Jesus po ang isa sa naging katugunan ng pangangailangan ng kanilang pang-araw-araw. Now, marami pong tao po ngayon na nabubuhay, at isa ka dyan at isa ako doon kapatid na nabubuhay sa mundong ito. At hindi exemption kung anong kalagayang meron ka, kung anong sitwasyon meron ka. Ang tanong lang dito, willing ka ba ang buhay mo ay maging impact sa buhay ng maraming tao? Willing ka ba na ang buhay mo ay maging tanyag sa buhay ng ibang tao? Sa paanong paraan, maraming kaparaanan. Maraming tao ngayon na naging tanyag, naging kilala sa pamamagitan ng pagdidesisyon, paggawa ng mga makapanibagong kasaysayan. Isa po sa kilala po natin na gumawa ng kasaysayan sa bansang Pilipinas ay si Jose Rizal. Tinayuan, tinindigan ng paniniwala na ang Pilipinas ay para sa kanyang bayan, para sa mga Pilipino. Marami pong mga tao ang naging kilala tanyag, ang mga scientists. Naging kilala sila dahil sa kanilang mga kakaibang kakayanan at karunungan. Pero sa kapanahonan po ngayon, ang buhay mo ay pwede rin maging impact. Pwede ka rin maging kilala. Hindi mo rin kailangan magpakadunong, magpakadobla, dalubhasa para kayo maging tanyag. Yet, tignan mo ang Panginoong Hesus sa simpleng buhay na kanyang pangangaral sa kanyang paglilingkod.
pagbabahagi ng salita, siya naging kilala. Hindi niya man ito intention, pero ito ang nangyari, naganap. Kapatid, sa Panginoon, huwag mo sayangin ang pribilehiyo ng iyong buhay. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. Minsan ka lang maglakbay sa mundong ito. Ang buhay mo ay pwede maging impact sa napakaraming bagay. Gamitin mo ang buhay na yan ayon sa itinakda at pinalano ng Diyos sa iyo. Sa paanong kaparaanan? Simple lamang po. Tumingin ka sa kalsada, sa iyong kinalalagyan ngayon. Lumabas ka sa iyong tahanan. Buksan mo ang iyong television kung nasa loob ka ng iyong bahay. Manood ka ng mga balita. Tignan mo ang mga nangyayari sa kapaligiran. Maraming tao, maraming buhay ang nangangailangan ng kaligtasan at pagbabago. Maraming mga pangyayari at nagaganap ngayon na pwede na ikaw mismo ay maging impact sa kanilang buhay. Hindi sapat yung nag-iisa ka lang sa iyong bahay, sa iyong kwarto. Hinihintay mo lang maubos ang iyong araw, ang iyong panahon. Hinihintay mo lang na mawala ka na sa mundong ito. Hindi sapat yan, kapatid. You will become more known than the past. Sa paanong kaparaanan? Maging bahagi ka sa pang-araw-araw sa iyong kapaligiran. Lumabas ka, makibahagi ka, mag-join ka. Yan lamang po ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kahit po si Nicodemus, na isang ruler ng Hudyo, nakilala ang Panginoong Jesus. Bakit? Side by side, land by land, sea by sea, he preached, he shared the gospel of Christ. At hindi po nagkaumayaw ang mga tao. Nakilala ang Panginoong Jesus. Ang buhay niya ay naging impact. Ang ministeryo ng Panginoong Jesus ay naging impact sa loob ng 3 taong kanyang paglilingkod. Pagiging kilala sa ministeryo ng Panginoon. Even you, my brother and sisters in Christ. Simulan mo ang paglilingkod sa Panginoon, ang buhay mo ay magiging impact. Kagaya po ng inyong lingkod ngayon na nangangaral, nagtuturo. Marami akong pinagdaanan, marami pagsubok na dumating sa akin po. But I never stop from my mistake, from my learning. From my mistake, I learn. From learning, I become mature. Nangaral ako, nagturo ako, hindi lamang sa bansang Pilipinas. Umabot ako ng Macau, ng China, ng Hong Kong, ng Jubail, ng Qatar, at ngayon nandito sa Riyadh. We'll continue to preach and share the gospel of Christ. Sapagkat ito ang magiging impact ng ating buhay pagdating ng araw. Mawala man tayo sa mundong ito, kapatid, once ginawa mo ang kalooban ng Diyos, ang buhay mo ay tiyak na i-impact sa pamilya mo, sa kapaligiran mo, at sino man ang kasama mo. God bless you po and more power hanggang sa muli po natin pagsasama at muling pagkikita. Maging impact ka, kapatid, sa buhay ng iyong kasama sa araw-araw. And God